Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Inday Sara Duterte sa kanyang official Facebook page. Reaction ni Vice President doon sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na sabi niya, kung ako si BP Sara, mag-a-attend ako, sasagutin ko ang mga akusasyon sa akin. Okay? Anong pakikialam mo sa impeachment trial, Mr. President? Oh, the opinion of a president in an impeachment proceeding is of no importance. Baliwala. Impeachment proceedings must be guided by the Constitution and due process. The respondent has the right to be represented by counsel, and the decision to personally testify is a matter of legal strategy and constitutional rights. Correct. The burden remains on the prosecution to prove its case. Choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply lack of transparency. The integrity of an impeachment trial depends on the adherence to the rule of law, not on whether the respondent personally takes the stand. At times, public officials are best served by keeping their personal opinions to themselves and relying instead on the law, established policies, scientific evidence, and objective facts when addressing matters of public concern. Vice President Duterte. Ang ganda yung birada nyo. It is best served by keeping their personal opinions to themselves. Ibig sabihin, keep your mouth shut. Di ba? Nagtaka nga ako, bakit siya nagsabi ng ganun? This is a very delicate matter, itong impeachment. Kasi, ang paniniwala ng marami, isa, si Congressman Edgar Erese, sabi niya, the impeachment of BP Sara is a grand design of the Marcos Jr. administration. Dahil takot na takot sila na manalo si BP Sara sa 2028 at ikukulong sila. At itong opinion na ito ni Congressman Edgar Erese is shared by many. Itong presidente natin, I don't know kung meron ba siyang wisdom o wala. Maling-mali yung sabi niya, if I am the accused, I would rather appear despite the advice of my lawyers. I will appear. Tanong. Sige nga. Nung inakusahan ang candidate BBM sa disqualification case niya sa COMELEC noong 2022, nag-appear ba siya personally o abogado lang ang nag-represent sa kanya? Sige nga. Pakisagot ko no, taga Malacanang o ang Pangulo mismo. Kasi kung nag-appear kayo mismo, Mr. President, sa disqualification case nyo sa COMELEC, may karapatan kayo, may moral ascendancy kayo na sabihan si BP Sara na mag-appear sa kanyang impeachment trial. But the fact is that you did not attend your disqualification proceedings. Tapos, kayo ngayon ang mag-advise na dapat mag-attend si BP Sara. Kaya, keep your mouth shut. Kung i-rephrase ko itong statement ni BP Sara, mas mabuting tumahimik ka na lang dyan, do. Dahil, kanya-kanyang diskarte ito. Mag-appear man ako, hindi, wala kang pakialam. Di ba? Ganon. So, anong oras na ba? 2:00 ata. 1:00 pasado pa lang. So, in a matter of 1 hour ba, magsisimula na ang impeachment trial ni BP Sara
na inaasahan na magiging longest impeachment trial in history. Yung kay CG Corona, ang alam ko 6 months lang natapos na. Nagbotohan na convict ang CG Corona. Itong kay BP Sara, sa announcement ni Senator Gatchalian, ang plano nila is hanggang Pebrero. So, July, August, September, October, November, December, January, February, 8 months pala. Oh, longest in history. Bakit pinapatagal nila? Kasi malakas daw ang kanilang ebidensya. Kung malakas ang ebidensya, ilabas mo na yon at tapusin ka agad. But the fact na pinapatagal, alanganin ako. To me, mahina ang kanilang ebidensya. Pinapatagal nila. Sabi nga ni Director Daryl Yap, inyong gusto, sisirain nyo si BP Sara for a very long impeachment trial, but nagkakamali kayo, hindi nyo kaya. Kasi nagmula pa noong 2023, sinisira nyo na si BP Sara. But lalo lang lumalakas si BP sa inyong paninira. And I agree. Hindi nila kinukonsider yung kultura ng Pilipino. The more na apihin mo ang isang tao, yung simpatya ng nakakarami na pupunta doon sa inaapi. So instead of destroying the credibility of BP Sara, naniniwala ko, lalong mapapamahal si BP Sara sa nakakaraming Pilipino habang tumatagal ang kanyang impeachment trial. So, good luck sa mga prosecution lawyers. At sana hindi kayo kaining muli ng buhay ng defense lawyers. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, ilang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Ha? Tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami. Karon salamat kayo sa Ginoo o sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Tinaot nga magpadayon ang inyong tabang
sa mga tao nga nagkalisod.